Paano nga ba mag-relax papunta sa La Union tsaka sa Pangasinan nang kahit na hindi ka pumupunta sa beach at ma-enjoy mo yung mga masasarap na pagkain sa Ilocos, tapos yung mga inihaw, tapos i-enjoy mo pa yung warm and calming weather. Kaming mga taga Benguet, kapag nakalapag na kami sa La Union, mafe-feel na namin na kakaiba yung ambience kapag yung kalsada is very straight and very flat. Kumaga parang katulad ko na flat-chested. Kaya makikita nyo na flat hanggang dulo na very straightforward yung kalsada. Tapos, pagtingin mo sa gilid, flat talaga, makikita mo yung plane, and then, napakaaliwalas talaga ng sky. So, partly cloudy skies with no rain showers and thunderstorms. So, ang sarap talaga ng feeling kapag andito ka na sa La Union. At ang isa sa mga kapansin-pansin dito is yung temperatura na warm kaya unti-unting mapapa-open fifi ka na katulad ng ganyan. And then, kasi mararamdaman mo nang pumapasok yung warm air sa loob ng damit mo kaya nagwi-wiggle-wiggle ka na rin. At napaka-obvious na taga Benguet ako dahil ang init-init tapos naka-jacket pa ako, di ba? Or naka-sweater. Ini-stress ko talaga ang sarili ko sa warm weather na naka-jacket, di ba? Pero ang pinaka nakaka-rewarding sa lahat ay ang makakita ka ng bye-bye at solve na solve ka na talaga. Tapos, yung partly cloudy skies din. So, nakaka-relax talaga. Tapos, kapag nakakita ka ng parang open sea na river, is parang feeling mo, nasa beach ka na rin. O, di ba? Nakaka-relax talaga. And then, napadpad kami sa isa sa mga sikat na seafood restaurant dito sa may Dagupan. And as you can see, along the river po siya or lagoon or a body of water. Tapos overlooking sa mga naturally na parang mangroves. And nakaka-relax talaga siya. So, very flowy yung water, kalmado siya, and napakasarap talaga ng simoy ng hangin. Yung mapapaganon ka talaga. And then, makikita mo talaga na napaka-calming yung place kahit na maingay or kahit na ang daming tao. Pero nakaka-relax talaga ang feel niya. Speaking of refreshment, eto na ang iinumin naming mga buko. O, di ba? Meron talaga siyang takip. And then, ang sili sauce para sa ulam. So, bubuksan ko na yung takip and then, ready to make sip-sip. Yung parang ganito ang gagawin mo. Ayan. And then, nakaka-refresh talaga sa mainit na panahon. And pagkatapos mong uminom, ay tatakpan mo na ulit etong buko juice with this, ayan, improvised na cover para hindi siya ngalawin or mapasukan ng insekto. And then, eto na, yung isa sa mga pinaka-favorite part ko ay ang kumain. So, ayan yung mga rice, yung pakbet na ulam na grabe ang sarap. Tapos, etong beef kare-kare. And then, eto na yung boneless bangus. Tapos, grabe ang sarap talaga. Ayan, kaya ready to eat at magpapakabusog kami ngayong. Tapos, sulit dito sa Silverios kasi hindi siya gaanong kasing mahal at talong-talo niya ang mga service tapos ang ambience sa mga fine dinings na pinupuntahan nyo. Tapos, alam niyo yun, sulit na sulit talaga lahat. And ang daming mga serving each viand. Tapos, super mabubusog ka talaga. And hindi sayang yung effort mo sa pagpunta dito sa place na ito. After naming kumain, naisipan na naming mag-sunbathing sa parking lot. So, ganito kainit dito. And nagpe-prepare na kami papalik sa La Union. So, habang nasa kalsada ka, mapapansin mo talaga na very straight yung road,
tapos nakaka-relax. And ang pinakamaganda sa lahat is hindi siya traffic. Kakaunti lang yung makikita mo mga sasakyan, yung mga nakakasalubong mo is kakaunti lang, and partly cloudy skies pa rin. Kaya parang nakaka-relax na nagbibiyahe na ganito, 'di ba? At syempre, hindi na ako naka-jacket kasi naiinitan na yung aking flat-chested na katawan habang nagbibiyahe. Tapos napaka-breathtaking talaga yung madadaanan mo dito kasi as in very scenic yung mga nasa paligid mo and nakaka-relax talaga. O 'di ba? Tignan mo naman yung clouds. And then, nag-stop over lang kami dito sa may San Fabian area. And then, may kinuha lang kaming documents para iuwi namin sa Baguio. And of course, nag-vlog lang ako dito ng konti para sa pageantry updates. And nagpahangin dahil medyo mainit talaga dito sa part na ito sa ganitong oras na 12 p.m. And habang approaching na kami papunta sa La Union, sinalubong na kami ng masamang panahon and nagsisimula na siyang umambon, tsaka basa na yung aming paligid. And then, eto na, binuhos na talaga niya ang napakalakas na ulan tapos with matching wind. Tapos may kita nyo, medyo halos hindi na namin makita yung dinadaanan namin kasi yung swiper is hindi na niya talaga kayang ma-swipe lahat ng mga tubig at ulan, o 'di ba? Tapos, ang isa sa mga medyo nakakatakot is that yung truck na kung saan very slow siya, tapos makikita mo na parang nakakatakot na i-overtake dahil madulas, tapos hindi mo makikita kung sino yung sinasalubong mo, kaya napakadelikado talaga kapag ganitong malakas ang ulan sa daan. And then, pagdating namin dito sa Nagilian is halos walang ulan. Hindi umulan, hindi kagaya sa pinanggalingan namin sa Caba, La Union or San Fabian. Dito, approaching Baguio na kami and talagang hindi masyadong umulan. Kaya ipapakita ko sa inyo ang ambience kapag nasa highway ka dito sa Benguet. So ayan, makikita mo yung ravine and yung tanawin from afar. Makikita mo yung, ayan, yung mga ibang mountain ranges. Tapos over there, parang umuulan na. So parang kakaharapin namin yung ulan. And then over there is yung La Union sa may baba. So ayan guys, yung flat sa baba at yung bye-bye doon over there. And andito kami sa may parking area ng isang mall dito sa Baguio. So, ang daming nakapark ngayon at ang daming tao. So, dahil sa pagbubulakbol ko, hindi ko na alam kung nasaan sila pumunta. Kaya parang nawala ako and nagtanong-tanong ako sa mga guard and sa mga shop owners kung asan ang Kabalen Baguio. So, hindi dito yung Kabalen and sabi sa akin, dapat daw pumunta ako sa may taas, sa may third floor ng mall na ito. Well, basically, andito ako sa SM City, Baguio. So, pati dito, walang halos tao and I think ito na yung destination ko, ang Kabalen Baguio branch. So, papasukin na natin to at lalamon na tayo. Ang gusto ko talaga dito is yung mga kare-kare, dinuguan, ayun, papaitan, pakbet. Ayan, ang daming pagkain talaga dito sa may Kabalen, Baguio. Kaya, ayan, naubos ko and ito ang aking dessert. So, yan yung aking dessert. Yan yung banana, yung marshmallow, tapos yung turon, and then gulaman. And then, etong melon juice. Tapos, ayan yung sabaw. And then, yung main course ko ay naubos ko na. Ayan. So, ang second naman na gagawin natin is kakainin ang ating dessert for this night. Or I should say dinner. Kaya lafang muna tayo guys. And isa-isahin ko munang kumain ng dessert kasi medyo nabusog ako. So, paisa-isa muna hanggang sa ma-digest yung iba habang itong kinakain ko is maipapasok ko ulit sa aking tiyan. So, ganito ang eksena kapag busog. Ayan, 7 months pregnant naman ulit ako. And then, ayan, ipit mode. Tapos, ayan. So, ganyan ang eksena kapag nabubusog ako.
And ayan, parang ang hirap matunaw ng pagkain kaya kailangan ko talagang maglakad. Pero nakita ko na naman ito, guys. Ayan. So parang labas ko tuloy is lafanggera. Kaya ang tiyan ko is ganyan. Inhale, exhale. So hindi halatang 7 months old preggy ako. And now, makikita mo na grabe yung pila sa taxi as in ang haba ng pila. So, ganyan kahaba. Parang hindi halatang nakapila sila pero nakapila sila. Dahil may problema ngayon sa mga taxi drivers. Mukhang ayaw nilang magbiyahe dahil nga tumataas yung presyo ng petrolyo. So, hanggang dito sa isang exit ng mall, makikita mo na talagang super haba ng pila na nag-aabang ng taxi. So ayan guys, so sa may diretso doon sa may exit. And dito rin, ayan no, nakaupo pa yung iba kasi as in ang bagal ng usad ng pila papunta sa taxi. Kaya nagtungo muna kami dito sa grocery para bumili ng kailangan naming necessity doon sa bahay. So ayan. And maglilibot-libot muna kami ng konti para makita namin kung available pa yung mga products. So kung mapapansin nyo, this is by far one of the largest na supermarkets dito sa Baguio, ang SM Supermarket. So for me, kompleto talaga lahat ng mga bilihin dito at mas mura siya kaya yung mga store owners dito sila nagma-market para ibenta sa kanilang mga stores. So ayan, ako yung pinagbuhat dahil alam nilang hindi ako girl. So dito papunta na kami sa may parking area. So naku, ayan no, pababa na kami. And sa bilis ng pangyayari, ayan, magbibiyahe na kami pauwi sa aming bahay. So, ganito ang itsura ng Baguio during nighttime. So, hindi siya masyado talagang traffic. And mukhang kahit na maraming mga taxi kayong nakikita, pero it's not really enough. Pero ang maganda dito is makikita mo sa daan, walang masyadong basura. O 'di ba? Very disciplined ang mga taga dito. So malinis yung kalsada, tapos malinis din yung mga walkways or yung alley kung saan naglalakad yung mga tao. And walang masyadong traffic. So kahit na rush hour, makikita mo na konti pa rin yung mga sasakyan. So as you can see sa mga gilid-gilid, wala talagang basura. So, parang nakakaalis ng stress kapag wala ka masyadong nakikitang mga basura sa daan. So, hanggang dito, walang sign of mga kalat, 'di ba? Ayan, kakadating lang namin sa bahay pero hindi pa rin ako talagang natunawan. So, matigas pa rin yung tiyan ko. Feeling 7 months preggy pa rin ako kaya kailangan ko na talagang mag-exercise. Kaya konting treadmill lang muna tayo. So, mag-exercise lang muna tayo ng stationary bike for ilang minutes para at least mag-circulate yung ating mga blood vessel and magpapapawis lang ako ng konti. So, ganito ang routine ko everyday dito sa bahay para at least mabawasan yung aking fats, ma-prevent ko yung mga chronic diseases at my age. O, di ba? Akala ko mawawala yung stress ko sa pagpunta ko sa Pangasinan and La Union. Pero na-stress kami sa biyahe. Kasi grabe pa naman yung super rain, o 'di ba? Nakaka-stress talaga tapos hindi mo makita yung dinadaanan mo. So anyway, we are at home safe and sound. Nag-exercise ako para pagpawisan ako sa mga kinain kong mga unhealthy foods. And that's it guys. Thank you for watching. If you want more videos like this, mag-subscribe kayo sa channel ko and reach me out in my Facebook page or Instagram or Twitter or TikTok kung may questions kayo, mag-DM lang kayo. So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day.